Magandang gabi, welcome back ulit sa aking channel, no? Ngayon, pag-usapan naman natin, bakit ba madalas tayong gutom nung hyperthyroidism pa ako, no? Or bakit mas gusto kong kakain ako ng mayat maya? Tara, kwentuhan tayo. Paglilinaw, no, hindi ako isang doktor o espesyalista. Kagaya nyo rin po akong may problema sa thyroid. Okay, ganito kasi yun, no? Explain natin. Nung hyperthyroidism pa ako, talagang 'pag kumain ako ng tanghalian, let's say, 12 noon 'no, kumain ako. Ngayon, makalipas ang isang oras mahigit, 'no, isang oras kalahati, mga ganyan, gusto ko na namang kumain ng marami. Halimbawa, nung lunch nakadalawang rice ako, ulam 'no. 'Pag naubos ko 'yun, gusto ko ulit kumain ng gano'ng kadami. So, bakit? Well, dahil hyperthyroidism nga tayo nung mga panahong 'yun, yung metabolism ko times 2 times 3 no, sobrang bilis. Ngayon, kahit sobrang dami kong kinakain or ang lakas kong kumain, hindi po ako tumataba. Okay? So, payat yung pangangatawan mo or patuloy kang pumapayat. Kasi nga, sobrang lakas ng metabolism mo. Well, ngayon, nagtataiba ako or nagkaroon ba ako ng diarrhea nung hyperthyroidism pa ako? Ang sagot po, hindi po ako nagkaroon ng diarrhea nung hyperthyroid ako. Ang meron ako noon, yung tinatawag nating hyperdefecation. Okay? Hyper, sobra. Defecate, ibig sabihin, dumumi or tumai ka. No? Hyperdefecation. Well, ang pinagkaiba naman po ng hyperdefecation sa constipation, yung hyperdefecation, let's say sa morning, dumumi ka. No, let's say ganyan kahaba. Okay? Pag dumumi ka sa morning, sa afternoon, o kaya sa evening, kaya mong dumumi ulit ng ganong karami. Yung hyperdefecation po, hindi po siya watery stool or hindi siya diarrhea na tubig. Okay? Firm stool po ang dumi ko noon nung hyperthyroid ako. Okay? So, ano ba yung pakiramdam ng hyperdefecation or yung meron kang hyperdefecation? Ang pakiramdam ng hyperdefecation, guys, no, para kang kumain ng maraming fiber. Halimbawa, kumain ka ng oatmeal, no? Usually morning mo lang kinakain siya pero para kang kumain ng morning, lunch, dinner, no? Kumbaga parang nakadumi ka na, may gusto ka pang idumi. Ganon yung pakiramdam ng hyperdefecation. Well, kaya hindi rin talaga tumataba ang may hyperthyroidism. Okay? Kahit anong lakas kong kumain nun, no? Andyan nga yung nagmamang inasal ako. Siyempre, pag sa mang inasal, unlimited ang rice natin. No? So, tatlong kanin pa nga ako eh. Mga ganyan, dalawa. Hindi ako tumataba. Tapos halos lahat ng makakita sa akin noon sinasabi, namamayat ka or parang nagda-diet ka ba? Nangangayayat ka? Puro ganun. Kaya yun, nung nakakaramdam na ako ng mga ganong sintomas, no, yung parating gutom, akala ko nga nun, sabi ko nga sa inyo sa mga nakaraang video, akala ko, diabetes, no? Kasi, ano palagi akong gutom, no? Yung tinatawag na hyperphagia, no? So, akala ko yun kasi sabi ko, wala, lagi akong gutom. Tapos pakiramdam ko, hindi ako nabubusog, no? Tapos bumabagsak pa yung timbang ko. So, natakot din naman talaga ako. Pero nung marami nang nakakapansin na, oh, pumapayat ka, pero alam ko naman sa sarili ko na ang lakas kong kumain, ayun na. So, nag-decide na ako magpa-check up. So, wag niyong babaliwalain yung mga ganong sintomas, no? Kahit sabihin mong, hindi, gutom ako, kakain ako, okay na yon. Wag. Mag-observe din kayo, no? Na pag nakita mo yung sarili mo na hindi naman ako gantong kumain. Usually kasi pagka kumakain tayo ng lunchtime, yung iba nga sa atin, ang kasunod na nakain nun, dinner na eh. Alas 6 na or sabihin natin magme-merienda ng 4. No, pero ako hindi. Half
1 hour mahigit or sabihin nating 2 oras, gusto ko kakain na naman ako, no? So, kailangan maging observant din tayo, no, sa mga nararamdaman natin. Hindi porket gusto mo, gusto mong kumain, no? Akala mo normal. So, no. Okay? So, ayun nga, na-share ko sa inyo yung hyperdefecation and hyperphagia. So, sana nakapagbahagi ako sa inyo ng kaunting kaalaman, no, about sa sintomas ng hyperthyroidism. So, paano hanggang sa muli, maraming salamat and God bless everyone.